Noong nakaraang taon, lumabas ang unang SpongeBob spin-off movie ng Netflix, ang Saving Bikini Bottom ni Sandy Cheeks. Ngayong buwan, nakuha natin ang unang magandang SpongeBob spin-off movie ng Netflix tungkol kay Sheldon J, ang paboritong microscopic college-educated supervillain. Langtong. Palagi kong pinangarap na sakupin ang mundo. Masasama kami kung hindi namin gagawin ang klasikong good to evil video tungkol sa pelikulang ito na nakatutok sa kasamaan. Umupo ka, kumuha ng merienda, at maghanda na magsimula kung saan kami karaniwang nagsisimula. Sa mabubuti. Walang nagulat na mapunta kay SpongeBob SquarePants ang gintong medalya para sa kabutihan. Si SpongeBob, tulad sa pelikula ni Sandy, ay gumanap bilang sidekick sa pagkakataong ito ng tiranong tampok sa pamagat. Pero hindi tulad sa pelikula ni Sandy. Dito ay may dahilan talaga siya kung bakit siya nandoon. Nagsisilbing moral na kabaligtaran ni Plankton na sa huli ay tumutulong sa kanya na magkaroon ng bagay na malapit sa empatya. Gusto ko pa ng isang yakap. Kung kilala mo si SpongeBob, di ka na magtataka sa relasyon niya kay Plankton. Handa siyang gamitin ang pag-aadik sa Super Psychiatrist Comics para tulungan si Plankton harapin ang demonyo niya at magkaayos sila ni Karen. Hindi rin siya takot pagsabihan si Plankton sa masamang ugali. Pero tunay na nagpapatunay ng kabutihan niya ang pagiging mapagpatawad. Nalaman ni SpongeBob na si Plankton ang dumukot sa mga taga-Bikini Bottom. Pero kinuha pa rin niya ang mga kaibigan ni Karen para iligtas ito sa ikalawang bahagi. Si SpongeBob lang ang hindi mukhang galit sa mag-partner sa dulo ng pelikula. Si Matandang Sponge ay mahilig talaga sa kwento ng pag-ibig. Itong batang to ay sobrang bait para sa mundong to na hindi na nakakagulat sa atin sa puntong ito. Pero grabe pa rin. Nagbabahagi ng pilak na medalya ng kabutihan sina Sandy, Pearl at Mrs. Puff. Sa mga sumunod na season, naging regular na barkada sina Karen at silang tatlo na laging nagkakape, nagkukwentuhan at kung ano pa mang nagsisimula sa letrang C. Tulad ni SpongeBob, binibigyan sila ng kredito para sa kanilang katapatan sa mga kaibigan, pagtatanggol kay Karen at panggigipit kay Plankton para magbigay ng paghingi ng tawad na sa huli ay nagligtas sa buong Bikini Bottom. Sorry talaga na hindi kita pinakinggan sa mga taon na ito. Bagamat minsan silang padalos-dalos, ginagamit nila ang pagiging padalos-dalos nila para sa kabutihan. At bagamat hindi na nakakagulat yun kay Sandy, masasabi nating kahanga-hanga na parehong sina Mrs. Puff at Pearl ay nakaraos sa buong pelikula nang hindi nagkaroon ng mga episode ng pagkabaliw o pagsabog ng galit, ayon sa pagkakabanggit. Iyan ang klaseng pag-unlad na nariyan ng Galpals para i-cheer. Kaya saludo sa inyo, Gals. At ang bronze medal para sa kabutihan ay napupunta sa... Hintay, parang mali yata yun. Si Eugene Krabs ang nakakuha ng bronze medal ng kabutihan. Sige, sa pelikulang ito, tingnan mo, mas mabait ako kay Eugene kaysa sa typical na SpongeBob fan. Pero kahit ako, di ko kayang paniwalaan na pasok siya sa top 3 ng morality scale. Kahit sa araw na pinakamabait siya. Kahanga-hanga siya sa pelikulang ito, oo. Medyo kadudududang panghihimok niya kay SpongeBob na moral na okay lang ang invasion of privacy. Invasion of privacy. Pero tingnan mo lang ang reaksyon niya nang simula ni Karen na sakupin ang dagat. Tumalon si Krabs sa unahan at ginamit ang Navy na karanasan para pamunuan ng Fisher Bikini Bottom para ipagtanggol ang kanilang lungsod laban kay Karen. Nang mabigong pag-atake, si Krabs lang ang nanatili sa pwesto. Maaring sakim at makasarili si Ginong Krabs. Ibalik niyo sa akin ang mga laruan na yan, kayong mga palamunin. Ganun talaga siya pero sa huli, gagawin niya ang lahat para protektahan ang mga nasa paligid niya. Pinakamahalaga, kahit nakapasok si Plankton sa Krusty Krab ng sarado na, nabigyan pa rin siya ng dagdag ketchup para sa fries niya. Yan ang tunay na kabayanihan. Karapat dapat si Ginoong Krabs sa Greed Sinner Medal dahil sa respeto. Dapat niya itong makuha. Ang huli sa mabuting kategorya ay si Patrick Star, kanang kamay ni SpongeBob. Ginagawad kay Patrick ang Sloth Sinner Medal dahil ginugol niya ang 70% ng pelikula sa loob ng dinukot na Krusty Krab. Halos hindi mo nang napapansin na bahagi na siya ng isang napakalaking makinang pandigma sa ilalim ng dagat. Dapat hangaan ang kalmadong ugali ni Patrick. At kailangan ko lang talagang malaman kung anong laman ng mga Krabby Patties na yon. Kahit tatahimik lang siya halos sa buong pelikula. Hindi siya nag-aatubiling tulungan si SpongeBob na dalhin si Plankton kay Karen at pabagsakin ng kanyang robot bago pa ito makapag-ari sa mundo. Kung hindi dahil sa pagiging karapat-dapat ni Patrick sa medalya ng kasalanan ng katakawan, baka mas lumala pa ang nangyari. Ginamit ni Karen ang patatas bilang kuryente sa makina niya at isang gutom na sea star ang naubos ang supply bago magdulot ang sakuna sa dalampasigan. Magaling ka, Patrick.
Pero baka dapat magpatingin ka sa doktor tungkol sa labis mong pagkain ng patatas. Ngayon, pag-usapan natin ang mga mas kaduda-dudang karakter sa grupo na nasa gray area. Sige, halos hindi nga siya matatawag na karakter. Pero dapat banggitin ang college roommate ni Plankton dahil sa dami ng kalokohan sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, kahit na naging roommate siya ni Plankton ng 4 na taon, hindi niya kailanman napansin na may kasama pala siyang roommate. Para lalong lumala ang sitwasyon, nang malaman niya si Plankton, agad niya itong napagkamalang ipis sa dagat pa talaga at sinubukang tapakan siya. Kaya naman ipinagilo ni Karen ang lalaking ito at iniwan sa loob ng aparador ng marahil ilang dekada. Itago natin ang popsicle na ito. Hindi pa yon sapat para masukat ang kasama niya. Pero kahit paano, natikman niya ang Krabby Patty nang sa wakas ay matunaw siya. Sana naging sulit yon para sa kanya. Sumunod dito, may grupo ng karakter na lumalabas lang sa flashback ng pamilya ni Plankton. Binibigyan tayo ng pelikulang ito ng kaalaman tungkol sa pagpapalaki kay Plankton. Kahit na nakuha na natin yon sa friend or foe, pero mag-focus na lang tayo sa isang bagay ngayon. Ayos ba? Sa pelikulang ito, ipinakilala ang mga kamag-anak ni Plankton na taga-probinsya at malinaw kung bakit palaging naramdaman ni Plankton na siya ay naiiba o outcast. Hindi sinuportahan ng kanyang pamilya ang mga ambisyon niya para sa kolehiyo at sa paghahangad ng pagdumina sa mundo. Kaya naramdaman ni Plankton na parang siya ay isang nag-iisang dayuhan kahit sa bahay nila na puno ng daan-daang tao. Sa huli, dahil sa kalungkutan, binuo niya si Karen gamit ang patatas at calculator bilang bagong kaibigan na pinagtawanan ng pamilya niya. Di man sila supportive na kamag-anak, pero sa Plankton's Army episode, agad pa rin silang dumalaw nung tinawagan ni Plankton. Uy, tingnan mo rito pare. Ako si Pinsan Plankton. Baka nasobrahan lang sila sa Moonfish, kaya ganon. Baka kulang lang sila sa Moonfish. Hunawan ng talakayin ang huling hindi gaanong masamang karakter, New Karen. Nagkaproblema agad ang pagtatangka ni Plankton na muling likayin ang Charon noong kabataan niya para talunin ang luma ng magsanibang New Charon at ang lumang mechified model. Magiging mas malakas pa kami kaysa dati. Salamat sa'yo. Ang tanging dahilan kung bakit hindi kasama si bagong Charon sa masamang kategorya ay dahil, sa totoo lang, hindi ako sigurado kung may sapat siyang talino para maging tunay na masama. Sa huling laban, agad siyang gumagsak ng nakadapa. Mamatay. Kaya bibigyan na lang natin siya ng Darwin Center Medal at magpapatuloy na tayo. Naku? Alam niyo naman kung tungkol saan talaga ang listahang ito. Tara na, pelikula ito ni Plankton, kaya dumiretso na tayo sa mga masasama hanggang sa tunay na masamang mga karakter. Ang bronze medal sa kasamaan ay napunta sa mas mabuting kalahati ni Plankton, si Karen Plankton. Dalawang pananaw namin pagdating kay Karen. Sa isang banda, maganda ang pagkakagawa ng pelikulang ito sa pagpapakita kay Karen bilang mas kaawa-awa kaysa sa isang kontrabidang gustong maghari sa mundo. Matapos siyang bastusin at baliwalain ni Plankton ng paulit-ulit, tuluyan na siya nagwala, tinanggal ang kanyang empathy chip at naging mas purong masama na bersyon ng dati niyang sarili. May mga kailangang hakbang para maghari sa mundo. Higit pa ron, si Plankton ang literal at metaphorical na ugat ng kasamaan ni Karen. Sa sarili niyang mga salita, ginawa niyang chip ng kasamaan ni Karen para siguraduhin magiging kasing sama siya ng tulad niya at nakita nating lahat ang nangyari nang sinagad niya si Karen. Pero chip ng empatiya man o wala, sumobra pa rin si Karen nang higit sa kayang bigyang katwiran ng kahit anong hiwalayan. Ibinibigay namin kay Karen ang Ratzinger medalya dahil sa kung hanggang saan siya handang umabot dahil lang sa inis niya kay Sheldon. Dinukot niya lahat ng gusali sa Bikini Bottom para gawing sarili niyang higanteng mech suit at may plano talagang palawakin ang paghahari niya sa iba pang bahagi ng universo. Ang paggawa ng mga taga-Bikini Bottom na walang pirahan ay napakasama, pati na rin ang pagkatangkang patayin ang marami sa kanila. Pero ang totoo, nagsisimula pa lang siya sa kanyang plano. May magandang punto si Sandy. Masaya kami na may clumsy evil genius na gaya ni Plankton na bumabalansi sa kanya. Dahil kung nailabas niya ang buong potensyal niya, iba sana ang ending ng pelikula. Sa ating runner-up na posisyon para sa kasamaan, ito na ang sandaling hinihintay ninyong lahat, sana. Ipakita sa kanila, si Jay Plankton ang tumanggap ng silver medal para sa kasamaan. Bago ang lahat, hatid sa inyo ng Wicked Binge channel memberships ang video na ito. Maaari kang makakuha ng maagang access sa aming mga video bago pa man ang iba at makagamit ang mga emojis at loyalty badges na eksklusibo lamang sa mga miyembro sa pamamagitan ng pagsuporta sa channel gamit ang membership. Ayon kay Plankton, bata pa lang siya ay pangarap na niyang sakupin ang mundo. Maaring may asawa siya, isang mahal na alagang hayop, at kahit isang maayos na pagkakaibigan kay SpongeBob. Pero sa huli, wala nang mas nagpapalakas ng motibasyon kay Plankton, kundi ang kanyang walang sawang pagnanasa na sakupin ang mundo. Well, maliban na lang sa kanyang inggit o sa lihim na formula ng Krabby Patty, yan nga,
Alam ni Plankton na matagal nang pumapalpak ang plano niyang sakupin ang Krusty Krab at gamitin ang impluensyang yon para sakupin ang mundo sa loob ng 25 taon. Pero patuloy pa rin siya na parehong kahanga-hanga at nakakaawa sa parehong pagkakataon. Gusto niyang gawin ang lahat sa sariling paraan? Kung hindi, hindi na lang gagawin. Naging matagumpay na fast food ang Chum Bucket dahil kay Karen. Pero hindi pa rin siya kontento dahil hindi yon ang formula. Nasaan ang kasamaan? Hindi ko makita. Diyan talaga nagkakaiba si Plankton at Karen tungkol sa kasamaan. Pareho silang uhaw sa dominasyon ng mundo. Pero bukod pa roon, bastos si Plankton. May kanta pa siya tungkol dito at ipinagmamalaki niya. Mayabang nga, di ba? Ginagamit niya ang mga tao para sa sarili niyang interes. Mula sa pagmamanipula kay SpongeBob para magkaayos sila ni Karen, hanggang sa pagpapabaya kay Karen, maliban kung may pakinabang siya dito. Pero kahit na talagang bastos si Plankton, hindi naman siya walang puso. Tinulungan si Plankton ng empathy chip ni Karen na makita ang mali sa kanyang mga ginagawa at sa huli ay natutunan niyang magkaroon ng tunay na malasakit. Nang inalok ni Karen sa kanya ang formula bilang pamamaalam na regalo, si Plankton, sa pinaka-hindi Plankton na ginawa niya, itinabi ito at inamin na si Karen ang formula niya mula pa noon. Mahal na mahal kita, Karen. Gusto ko rin sana makita ang formula, pero mas mahilig talaga ako sa magandang kwento ng pag-ibig. Hindi ito redemption arc, pero medyo hindi na siya kasing sama ng dati. At sa huli, ano pa bang mas maganda para sa unang paglabas ni Plankton sa malaking screen sa maliit na screen? Ikaw, baka di niya magustuhan, pero mas kaunti ang kasamaan ni Plankton kaysa sa mga walang pusong kontrabida tulad ng Hydra Karens. Ganito si Karen, binigyan siya ni Plankton ng 4 na chips na bumuo sa kanyang personalidad. May snarkiness chip para maging pilya siya, intelligence chip para maging matalino, at evilness chip para maging magaling sa croquet. Nandun ang pang-4 na chip, ang empathy chip. Kapag tinanggal ito, magiging masama, matalino, at pilya na lang siya. Delikado ang kombinasyong yon. May mga hakbang na kailangan gawin para sakupin ang mundo. Ang mga bagong ulo ng Hydra ni Karen ay taglay lahat ng masasamang ambisyon ng kanilang ubod. Pero wala ni isa sa kanyang malambot na panig. Ang isa ay nahuhumaling sa pagsira ng kahit ano at lahat ng kaya niya. Ang isa naman ay nakatuon sa paggawa ng pinakamasama sa pinaka-epektibong paraan. At ang isa pa ay walang tigil sa pang-iinsulto sa lahat. Aba, marunong din magbilang ang maliit na berdeng lalaki. Pero may isa silang kasalanan na kinahuhumalingan na mas malala pa kaysa sa lahat ng iba nilang kasalanan na pinagsama-sama. Isang bagay na pati si Plankton mismo ay mangingilabot sa pagkasuklam. Sobra-sobra! Paggamit ng autotune. Tapos na ang aking paliwanag. Habang buhay na pagkakakulong nang walang parol para sa tatlong ito. Pero maganda pa rin ang kanta ng kontrabida.